Isang pagbigay galang, para ngalan ng langit at lupa. Dalawang pagbigay galang, ipangluksa ang mga namatay. Tatlong pagbigay galang, nanunumpa kami ng paghihiganti hanggang kamatayan. Mga kapatid ng Grupo Zhao, makinig kayong mabuti. Kahit sino pa man, anuman ang kanilang pagkatao, tanging ang makakahanap sa pumatay sa asawa ko ay aangat ng 3 ranggo sa militar, ay tatanggap ng 10 bilyong piso na cash. Ako, si Lin Qiao, ay taimtim na nanunumpa sa harap ng langit na pagbabayarin ko ang pumatay. Ang kanilang utang na dugo ay babayaran ng dugo. 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 Mga kapatid, tara na. Samahan natin ang aking kapatid sa kanyang huling paglalakbay. Naway magpahinga sa kapayapaan ng kanyang kaluluwa. Mauna ka na. Bayaw. Anong nangyayari? May mga problema sa grupo na nangangailangan ng atensyon. Xiao Han, ang prosesyon ng libing ay nasa ilalim ng iyong responsibilidad. Naiintindihan ko. Kailangan kong samahan ang aking kapatid sa kanyang walang hanggang pahinga. CJ, tandaan mo ito. Ang iyong kapatid ay pumanaw na. Kailangan mong manatiling kalmado. Sa lahat ng sitwasyon, dapat mong sanayin ang pasensya. Huwag mong ulitin ang iyong mga nakaraang padalos-dalos na makipag-away ng walang ingat. Naiintindihan ko, Kipag. Mga kapatid, dito. Samahan natin ang aking kapatid. Pakita mo ID mo. Padaanin mo ako ngayon. Umalis na ang mga nagluluksa. Huwag kayong makialam sa buhay namin. Sabihin mo sa akin ngayong gabi, paano kita mapapasaya? Basta't magustuhan ng asawa ko, gagawin ko ang anumang hilingin mo. Anong nangyayari? Xiao Han, huwag mong kalimutan ang sinabi ng bayaw mo. Magsalita ka ng mahinahon sa kanila. Iwasan ang gulo, para hindi nila masira ang espesyal na sandaling ito. Opo, Maria. Sa isang masayang araw na tulad nito, bakit mayroon silang lemay? Nako, mahal, ito ay para magdala sa atin ng malas. Bilisan. Siran mo sila. Mga kapatid, presente. Samahan natin ang namayapa. Simulan natin ang seremonya. Asawa ko, naglakas loob ang pasaway na ito na bumalik. Kung gayon, biro, Biro, mga ginoo, bumaba kayo sa sasakyan. Samahan niyo siyang magsaya. Bakit kanina pa kumikibot ang mga mata ko?
Sino ang magiging napakawalang pakiramdam para magplano ng libing ngayon? Ito ay isang direktang paghamon. Mga ginoo, walang pumipili na magkaroon ng libing. Hinihingi ko ang pangunawa. Dahil sa mga tradisyon ng Hong City, ang mga namayapa ay karapat-dapat sa respeto. Kasalan na nakakatagpo ng libing. Dapat magbigay daan ang kasal. Paumanhin, padaanin niyo kami. Ang mga patay muna. Sinasabi mo bang, ang asawa ko, ay mas mababa pa sa isang bangkay? Ngayon, makikita natin kung sino ang mapupunta sa kabaong para igalang ako. Anong nangyayari dito? Ang babaeng iyon, bakit hindi pa siya dumarating? Ginoong Zhang, ngayon ang libing ni Presidente Zhao. Hindi darating si Lin Qiao, di ba? Kung hindi siya darating, paano ako magiging bagong presidente? Naku, ayan na ang munting biyuda. Ang daming importanteng ehekutibo. Lahat sila naghihintay sa'yo. Ang yabang. Umalis kayo. Lin Qiao, iniisip mo bang ikaw pa rin ang biyuda ng presidente? Ang posisyong ito ay dapat mapunan. Isang babae ang gustong umupo dito. Mukhang nakapagkasundo na sila. Tama. Simula ngayon, ang Zhao Group, lahat ay depende sa sarili kong mga desisyon. Kinokontrol ng grupo ang lahat ng negosyo sa Hong City. Isa ka lang babae, hindi mo kayang kontrolin. Pero, kung sasama ka sa akin, mananatili kang asawa ng presidente. Hindi ka taka-taka, ikaw ang babae ni Zhao Li. Nakadamit pang luksa, nakakaakit ka pa rin. Wow! Kuya, patawarin mo ako. Hindi natin dapat sayangin ang pagkakataong ito. Hinihiling ko ang inyong pangunawa. Isa itong maliit na tanda ng paggalang. Ituring nyo itong sobrang pera mula sa akin. Naway magkaroon kayo agad ng malusog at marangal na anak. Masyado. Para bang kailangan ko ang maruming perang ito? Tara na. Kunin ang pera. Nakita mo na ba? Ito talaga ang pera. Ano ba talaga ang gusto mo? Igalang natin ang mga yumao. Bigyan daan ng prosesyon ng libing. Sa buong buhay ko, hindi ko alam kung paano magbigay daan. Paano magbigay daan? Turuan mo ako, pakiusap. Pangalawang ginoo. Paluin ang kabaong ng maingat. Kaya kung ayusin ito. Kaya mong ayusin ito? Nag-iisa ka. Tapusin kaming lahat. Ginoo. Ako si Zhao Han, pangalawang anak ng pamilyang Zhao ng Hong. Huwag nating antalahin ng magandang sandali, hinihiling ko ang inyong pag-unawa. Pakiusap, unawain ninyo. Ang pamilyang Zhao. Marami na akong naririnig. Ang pamilyang Zhao ng Hong City, ang pangalawang anak ng mga Zhao. Hindi ko pa ito narinig. Siguro dapat mong tanungin ang asawa ko. Sino ako? Makinig kayong mabuti. Ang asawa ko ay anak ng pinakamayamang tao sa Yufeng. Lehitimong tagapagmana ng mga Zhang, Zhang Xiao. Maaari mo rin siyang tawagin. Mayabang na ginoo. Binata, alam mo ba ang ibig sabihin ng paggambala sa kasal ko? Ang mga kahihinatnan. Lin Qiao, alam mo ba ang mga kahinatnan nito? Sa likod ko ay mayroong. Wala akong pakialam kung sino ang sumusuporta sa iyo. Pumunta ka at sabihin mo. Kahit ang nakaraan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. Sinumang mga has na hamunin ang mga Zhao. Dapat isaalang-alang kung kaya nilang harapin ang mga kahihinatnan.
Lintik na bastardo, hindi kita papatakasin. Mula ngayon, ako ang magiging bagong presidente ng Zhao Group. Sino ang sumasang-ayon? Sino ang tumututoy? Pagtutuos at paano siksiyawhan? Bayaw, hindi natin makontak ang pangalawang Ginoo. May nangyari ba? Bagaman ang pangalawang Ginoo ay mainitin ang ulo, lagi siyang kumikilos ng may pag-iingat. Gaano pa katagal bago ang tamang panahon? Kiao, may problema. Alisin ang kabaong na iyan ngayon din. Tingnan ko kung sino ang mangangahas. Naghahanap ka ng kamatayan. Mahal, sabi mo sisirain ng gunggong na to ang sandali. Paano natin to haharapin? Mahal, hindi pa ako nakasakay sa aso. Kung magdadala tayo ng aso sa kasal, ang ganda siguro. Magandang ideya, mahal. Lumuhad ka. Managinip ka, gunggong. Ayaw mong lumuhad? Halika. Itaas ang kabaong. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Tandaan, sa Home City, kahit ang patay ay kailangan akong batiin ng 3 beses. Hindi ka ba ganoon kalakas? Subukan mong tumawag ng 2 beses. Kumilos ka ng maayos. Tumawag ka. Mga kapatid, protektahan ang kabaong ng Ginoo. Huwag hayaang dumampi sa lupa. Naghahanap kayo ng kamatayan. Mga walang kwenta. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng kasing walang ingat mo. Sige. Kung hindi mo ibabagsak ang kabaong na yan ngayon, ako mismo ang magpapabagsak niyan. Tulungan mo akong umakyat. Ikaw. Hayop ka. Hayop. May mas malala pa sa pagiging hayop. Ang matandang to, hindi namatay na maaga o huli. Pinili niyang mamatay sa mahalaga kong araw. Sige, ngayon. Sisiguraduhin kong hindi na makakabalik ang bastardo na yan sa susunod na buhay. Mahal. Kung masaya ka, igalaw mo ang iyong mga paa. Kung masaya ka, igalaw mo ang iyong mga paa. Kung masaya ka, igalaw mo ang iyong mga paa. Kung masaya ka, igalaw mo ang iyong mga paa. Hawakan ng mahigpit. Kung hindi, ibibigay ko ang mga butong yan sa mga aso. Mga kapatid. Manatiling kalmado. Tara na. 3, 2, 1, buhatin. Hoy! Lalaban ka ba sa akin? Sabi ko humawak kayo ng mahigpit. Hindi ba kayo nakarinig? Sir, kung kaya mong magpatawad, gawin mo. Ngayon ang libing ng kapatid ko. Nambumbog ka at nagkagulo. Tama na ba? Tama na. Oo naman. Wala akong pakialam. Pero hindi papayagan ng mga kapatid ko na makita akong inaalipusta. Di ba? Tama.
Kung hindi nyo papayagan ang bangkay na ito na lumuhad sa harap ko ngayon, sige nga. Ipapadala ko siya sa langit. Hindi ba sabi mo hindi dapat dumampi sa lupa ang kabaong? Ngayon, sa isang utos ko lang. Mas malakas pa ito kaysa sa paputok. Ngayon, naway makibahagi ang kapatid mo sa kasiyahan ko ngayon. Kampalasan. Kunin mo to. Bugbugin mo. Tabi ka muna. Tagaangkan mo ako. Xiaohan. Sir, sabihin mo ng direkta. Paano kami aalis? Ang pagkikita ay tadhana. Bakit kayo nagmamadaling umalis? Manatili kayo para sa selebrasyon ko. Di ba? Nasaan ang dinamita? Ay broadcast ng live ang kasiyahan. Pakinggan ng lahat. Ang mga paputok na inihanda ko para sa kasal ko. Sapat ba ang lakas ng mga iyon? Terra. Ngumiti. 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 Bayaw. Nakita ko ang pangalawang master. Terra. Magpasaya tayo. Mag-enjoy tayo. Ma'am. Anong gamot? Wow. May mga sorpresa pa. Gamot. Ma'am. Gamot. Pakinggan mo to. Anong ginagawa mo? Basta. Una, dapat inumin ng mga matatanda ang gamot nila. Siya ang nanay mo. Hindi siya nanay ko. Anong kinalaman yan sa akin? Ikaw. Hoy, kapatid. Hindi na kaya ng matandang ito. Ha, di bale, isa na lang, dalawa na lang. Mas mabuti nang ilibing na lang sila ng sabay, kamay sa kamay, diretso sa impyerno. Bro, ang galing mo. Iminumungkahi kong huminto na kayo dito, kung may mangyari talagang totoo, hindi nyo kakayanin ng mga kahihinatnan. Kakayanin ng mga kahihinatnan? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay, sa buong lungsod ng Hong, walang bagay na ako, ang nakatatandang kapatid ay hindi kayang hawakan. Tama na, ang mga away na ito ay hindi mas mahalaga kaysa pamilya. Kung kailangan nyo ng gamot, inumin nyo. Bakit nagmamadali? Hindi pa ako tapos magsalita. Ang gamot ay maaaring inumin, pero kahit man lang, magpakita ng respeto sa isang toast ng kasal. Ang alak na ito, binili ko ito ng mahal lalo na para sa aking kasal. Ngayon, salamat sa mga magulang na ito, at mga kapatid, na ang tiya, ay magtamasa ng walang hanggang kaligayahan, at mahabang buhay tulad ng walang hanggang bundok. Gusto kong iligtas ang nanay mo, ayaw mong tumanggap ng tulong, naghahanap ka ng gulo. Huwag mong kagatin ang kamay na nagpapakain sa iyo. Hindi mo kinikilala ang mabuting intensyon. Hindi mo siya inililigtas, tutulungan kitang iligtas siya. Anong gusto nyo? Anong balak nyong gawin? Terra na. Bitawan mo siya. Kung matapang ka, harapin mo ako. Gago. Gaano kagaling mang-threaten ng matatanda? Labanan mo ako ng marangal. Nanay. Magaling uminom. Mama. Nanay. Kayo. Sumusobra kayo. Sumusobra na kayo. Ipapakita ko sa inyo kung ano talaga ang ibig sabihin ng sumobra. Hindi ba sabi mo hindi babagsak ang kabaong? Ngayon, malubha ang ina mo, nakabitin ang kabaong. Bibigyan kita ng pagkakataon. Magdesisyon ka, ang kabaong o ang iyong ina. Masunare ang anak. Hoy, huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon. 3, 2, 1.
Bayaw. 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 Ang biyuda ng namatay. Ang tapang mo namang dumating mag-isa. Bakit? Natuto ka ba kay Mr. Guan at nag-isa ka lang? Xiaohan. Pasensya na. Napahiya kita. Hindi mo kasalanan. Kahit sino pa ang dumating, dalhin mo ang nanay ko sa ospital. Kumusta? Sino ka? Paano mo nagawang makialam? Pagod ka na bang mabuhay? Ikaw, paano mo ako sinaktan? Hindi ako nananakit ng babae. Pero ikaw hindi ka matitiis. Karapat dapat kang mapalo. Mahal, dapat mo akong ipagtanggol. Paano mo sinaktan ng asawa ko? Bakit? Hindi ba ako pwede? Oo. Pero, babayaran mo yan gamit ang katawan mo. Hindi. Paano nyo nagawang saktan ng isang napakagandang babae? Mga babae, marami na akong nagkaroon. Pero sa isang byuda, hindi pa ako nakakatikim. Ngayong gabi, tayong tatlo. Kasama ang aking asawa. Ipagdiwang natin ang kaligayahang ito ng magkasama. Magandang ideya. Ang tanging kinatatakutan ko ay baka hindi nyo kayanin. Pero wala kayong tapang para makipaglaro. Walang kaluluwang makipaglaro sa buong Home City. Bukod sa Zhao Group na kumokontrol sa lahat, ang aming pamilyang Zhang ay ang Maharlika. Kaya, alam mo ba? Kung sino kami? Kayo, isa sa kanila, tinuring na parang aso ng aking asawa, sumisigaw ng walang magawa habang nakikita ang kabaong na dala. Mga taulunan. Yung isa pa, talagang hindi ko alam. Ngayong gabi, malalaman ko. Hoy, alam mo ba kung sino ang tatay ko? Ay, kapatid. Ang pangalan ng tatay mo. Hindi ko karapat dapat malaman. Sige. Hindi kayo gusto ng alak ng karangalan, kundi ng parusa. Talagang ayoko sanang gumamit ng dahas. Ngayon, sisirain ko ang mga bulaklak na ito. Gusto kong makita kung paano ninyo sisirain ang mga bulaklak. Mga kapatid, nakpin nyo siya para sa akin. Pagkatapos nito, kayo naman. Naghahanap kayo ng kamatayan. Gusto nyo bang mamatay? Hoy, totoo nga, mas nagugustuhan kita lalo. Gawin natin to. Bibigyan kita ng 150 milyong rupiya kada buwan. Malaki yan na sahod, na hindi nyo kikitain habang buhay. Itago mo na lang yung pera mo para gamitin sa underworld. Hoy ikaw. Bayaw, magpakatapang ka. Walang silbi ang pagsasalita ng walang kwenta. Sana maging matatag din ang pamilyang Zhang. Hoy. Ikaw, paano mo nagawang sampilan ako? Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Ngayon naglalakas loob kayong guluhin ako, kahit sino pa sila. Hindi sila makakatakas, babalaan ko kayo. Si Zhang Yi, ang pinakamayamang tao sa Yufeng Street. Tanga, kung alam mo lang kung sino ang tatay ko, malalaman mo ang mga kahihinat na ng paggulo sa kanya. Gusto kong makita kung ano ang mangyayari kung guguluhin natin ang milyonaryo mong tatay. Ikaw, anong gusto mong gawin? Malapit na ang tamang panahon. Dalhin niyo lahat ng basurang ito sa ancestral na libingan. Samahan nila ang aking asawa sa kanyang libingan. Luhod kayo. Luhod. Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Ha? Manalangin sa puntod, mga kaibigan at pamilya, pinararangalan ng kabutihan at katarungan. Nakalibing sa lawa ng kasaganaan. Naninirahan sa pintuan ng kasaganaan. Ang kaluluwa ay bumabalik sa langit at lupa. Ang walang hanggang kabutihan ay mananatili sa 1000 taon.
Ang makapangyarihang leon at kampana ay umaakit ng kasaganaan. Ang elepante ay nagpapakita ng sagradong kapangyarihan ito, nagdadala ng swerte. Libo-libong ektarya ng mga palayan ay nagbibigay ng masaganang ani. Walang hanggang kayamanan ang pumapasok sa maringal na bulwagan. Tapos na ang seremonya. Sa bingit ng kamatayan, nagdarasal ka pa rin para sa yumaong. May oras ka pa para dyan. Maaari mo ba akong alisin? Siguro. Kung nasa mabuti akong kondisyon, maaari ko kayong palayain. Tama ba o hindi? O bibigyan kita ng pagkakataon. Pumunta ka sa impyerno at humingi ng tawad sa asawa ko. Pag-iisipan kong patawarin ang tatay mo. Sisirain kita. Xiaohan, naaalala mo ba ang mga turo ng pamilya? Isang maliit na pabor ay binabayaran ng bukal. Ang maliliit na alitan ay lumilikha ng mga kaaway. Dapat bayaran din sa parehong paraan. Mata sa mata. Tingnan mo ang duwag na yon. Lalabanan mo ba ako? Bagong kasal. Hindi mo ba gusto maging aso? Bakit? Akala mo ba kayang ipagtanggol ka ng babaeng to? Akala mo napakalakas mo, no? Kayo lahat, luhod kayo sa harap ko. Sige, ganyan dapat mag-train ng aso. Tandaan nyo. Gumapang kayo sa harap ko. Kapag dumating ang tatay ko, ilalabas ko ang bangkay na yon at hahampasin ko ang katawan niya sa harap ng mga mata ng patay na yon. Ibibiolate ko ang babaeng ito para hindi siya magpahinga kahit patay na. Gusto kong malaman nyo ang mga kahihinatnan ng pag-open sa akin. Pumunta ka, ibigay mo sa akin ang mga matamis para sa kasal. Bigyan mo siya ng matamis na makakain. Turuan mo siyang huwag magsalita ng walang kwenta. Kunin mo ang matamis. Lalaban ka, taga Hong City ako. Kung mahilig ka talagang mag-celebrate, ihanda mo ang inumin para sa bagong kasal. Bayaw. Paano siya naglakas ng loob? Impossible. Mas pagbutihin mo ang pag-train sa kanya. Babalaan ko kayo. Pakawalan nyo na ako. Maghintay kayo sandali, darating ang aking ama. Mamamatay kayo kasama ng patay na yan. Nagsagawa kami ng selebrasyon para sa iyo at hindi mo ito pinahalagahan. Hindi ka tinuruan ng ama mo ng tamang asal. Ako ang magtuturo sa iyo. Ikaw, ano ang balak kong gawin? Xiaohan, nakita mo ba kung paano niya tinrato ang kapatid mo? Bastos ka. Ibaba nyo na ako. Sa mabuting hangarin, pinalitan ko ang iyong ama para turuan ka. Bakit mo ako minamaliit? Tingnan mo ang ulo mo. Ang ganda ng paputok na ito. Malapit na itong mahulog. Hindi lang tunog ang nandito. Mayroon ding dugo. Anong palabas? Ikaw. Naghahanap ba kayo ng kamatayan? Ang aking asawa. Bastos, ibaba niyo ang aking asawa. Hindi mo pa nakikita kung gaano kalakas ang aking biyenan. Babalaan kita. Siya ay napakalakas. Hayaan niyang kausapin niya ako ng personal. Ngayon, luluhod ka rin sa harap ko. Basahin mo. Kung gusto mong bumaba ako, sige. Isang daang sampal. Pag-iisipan ko, ibaba niyo siya. Nananaginip ka. Bastos. Sam Paylen, gusto mo bang makita akong bumagsak at mamatay? Kalungkutan. Sinampal ko. Hindi marinig. Mas malakas. Bastos.
Mas malakas, gusto mo akong bumagsak at mamatay. Kung magawa nating makalapit sa Zhao Group, ang ating pamilyang Zhang, magkakaroon tayo ng malaking tagumpay. Ang Zhao Group ang nangingibabaw sa Hong City. Siguraduhin ninyong walang magiging pagkakamali sa kontratang ito. Kung hindi, hindi kita mapoprotektahan. Ang kasal ng anak ko ay isang malaking kaligayahan. At ngayon, mayroon tayong dobleng kasiyahan sa ating tahanan. Sa hinaharap ang pamilyang Zhang, hindi lang uunlad sa Yufeng Street, kundi mangunguna sa buong Hong City. Sir, may problema ang binata. Walang kwenta. Mayroon tayong suporta mula sa Zhao Group. Sino ang maglalakas loob na hamunin ang mga Zhang? Ginoo, dapat yung tingnan ang inyong telepono. Pasaway na bata. Nakaka-excite, binatang Ginoong Zhang. Magdala ng mga dagdag na tauhan. Gagawin kong ang puta na ito. Mamatay ng walang libingan. Akala mo ba alam mo kung paano kumilos ng maayos? Puta, sino ka para mag-isip ng ganyan? At magpapanggap kang magbibigay sa akin ng leksyon? Binalaan na kita na mag-isip kang mabuti bago mo upak ka ng mga Zhang. Sa buong Hong City, walang nagpapapagsalita sa akin ng masasakit na salita. Sa Hong City, sino ang tunay na may kapangyarihan? Bayaw. Mga taon ng pag-aasawa, pagpapalaki ng mga anak at pagsuporta sa mga asawa. Ngayon, may matututunan kayo. Sa Hong City, sino talaga ang namumuno? Ano sa tingin ninyo? Ang lugar na inihanda ko para sa inyo. Nagustuhan nyo ba? Gusto nyo ba? Diba? Hipag. Mga babae tayong lahat, patawad po. Ayan na, pinilit niya akong gawin ito. Hoy, gago. Ikaw ang gago. Binalaan na kita na huwag kang manginis, pero ayaw mong makinig. Ngayon, napagalit mo ang hipag, kasalanan mo yan. Hipag, patawarin mo kami, pakiusap. Tama po talaga ang hipag. Hindi, kayo rin. Patawarin mo sila. Pag-insulto sa asawa ko. Unang kasalanan, pang-aapi sa hipag ko. Pangalawang kasalanan, pananakit sa biyanan kong ina. Pangatlong kasalanan, pagmamakaawa ng tawad. Huli na ang lahat. Mga kapatid, dalhin sila sa ilalim. Anak ng puta, binalaan na kita. Ang galit na ito ngayon ay hindi mapapatawad. Hintayin nyo dumating ang tatay ko. Subukan natin. Isang napakagandang lugar para sa isang aso na tulad mo. Nakakasayang. Mga hanggal na bantay lang kayo. Talaga bang plano nyong mamatay kasama niya? Babalaan ko kayo. Pwede pa kayong magsisi at sumuko. Hintayin nyo ang pagdating ng tatay ko. Hindi nyo kakayanin ng mga kahihinatnan. Gawin natin itong simple. Ngayon din. Asikasuhin nyo ang babaeng ito. Dalhin nyo ako palabas ng may respeto. At ang mga nangyari kanina. Pwede nating kalimutan ng lubusan. Ginagarantiya kong walang magiging ganti. Bayaw, dumating na ang oras. Simula ngayon. Tamang araw, tamang oras. Ang namatay ay umaakyat sa langit. Bumabalik sa kanyang tahanang pangkalangitan. 4 na kardinal na punto ang naliwanagan. Ang Phoenix at Black Tortoise ay nagpapala sa lugar na ito. Ang Green Dragon at White Tiger ay nagbabantay sa atin. Magpahinga sa Dragon Mountain, sa gintong lupa, sa ilalim ng Orchid Hill. May sasama sa kanya, para pagsilbihan siya sa kabilang buhay. Hindi. Talaga bang gusto nyong ilibing ako ng buhay? Hoy. Ayoko pong may libing. Teka, 100,000. Bibigyan ko kayo ng 300 na milyong piso. Pakawalan nyo ako. Unang dasal, pagpapala mula sa langit. 1 bilyon at 500 milyon. Bibigyan ko kayo ng 1.5 na bilyong piso. Ikatlong dasal, walang hanggang kapayapaan. 1 milyon. Bibigyan ko kayo ng 2 bilyong piso. Huling dasal, mahabang buhay. 2 bilyon para sa bawat isa. Bawat isa ay makakatanggap ng 2 bilyon. Sinabi ko na, di ba? Kayo, pera lang ang mahal ninyo.
Magkano ang kikitain nyo sa buong buhay nyo? Tama kayo. Ang saya nyo siguro kung may 2 bilyong piso kayo. Ngayon, itaas nyo ako, at ibaba nyo ang babaeng ito. 2 bilyong piso, papasok agad sa mga account nyo. 2 bilyong piso, mahalagang hakbang ito. Sa kasamaang palad, mga kapatid, mukhang hindi kayo natutukso. Siguro sa susunod na buhay, subukan niyong mag-alok pa. Paano kung 4 na bilyong piso? Sige, mga halang. Kung kaya nyo, patayin nyo ako. Kung hindi, hindi ko kayo pakakawalan. CJ, kung ano man ang gusto mo. Halang, talagang tatapunan mo ako ng lupa? Matatag ako at hindi nagbabago ng isip. Sabi ko, tatapunan kita ng lupa at gagawin ko. Kung matapang kayo, hintayin nyo ang pagdating ng tatay ko. Huwag kayong mag-alala, malapit niyo nang makita ang tatay niyo. Maliban kung may mga sorpresa sa kanyang libing, ipagpatuloy niyo ang pagtatapon ng lupa. Hinto. Anak ko. Aking munting anak. Teka, huminto ka na. Halika na, tatay. Sa wakas, dumating ka na. Ang babaeng ito. Ano po ang dapat kong itawag sa inyo? Grupo Zhao, Lin Qiao. Grupo Zhao. Hoy ikaw. Mula sa Grupo Zhao. Parang pumasok sa teritoryo ng malakas. Hindi kayo magkakakilala. May mga kolaborasyon ako sa inyong Grupo Zhao. Malapit nang mapirmahan ang kontratang ito. Sino ang pamilya mo? Ito, kayo. Mukhang ordinaryong empleyado lang ng Grupo Zhao. Normal lang na hindi nyo ako kilala. Sa mga nakatataas nyo, malaki ang tiwala namin. Ngayon, pabor po sa akin. Gawin na lang nating parang walang nangyari. Kasal ito ng anak ko. Huwag nating sirain ang okasyon. Okasyon, kahit ang kasal may oras. Hoy, tignan mo ang sinasabi mo, kasal at libing, lahat may tamang panahon. Ano pa ang hinihintay nyo? Bilisan nyo, dalhin ang binata. Halika, tulungan nyo ako dito. Hoy, hoy. Ano po ba ang gusto ninyo? Sabi ko po ba pakawalan siya? Sabi ko na itapon mo yan. Itong halimaw sa pamilya mo. Pinipilit akong ipagdiwang ang kasal niya. Gusto pa niyang guluhin ang pagpapahinga ng kapatid ko. Akala mo ba matatapos lang ito ng ganito, ha? Walang hiya ka. Pinahiya mo ako sa publiko. Ang aking taos pusong paghingi ng paumanhin. Kasalanan ko ang hindi ko pagpapalaki ng maayos sa anak ko. Lagi ko siyang masyadong pinagbigyan. Pakiusap, intindihin niyo po sana. Kung gusto mo ng tawad ko, posible iyon. Makinig ka. Lumuhod ka ng 3 beses sa harap ng asawa ko upang parangalan ang kanyang alaala. Pag-iisipan ko kung patatawarin kita o hindi. Sa tingin mo ba ang hiling ko ay masyadong Luluhod po ba ako sa mas bata pa sa akin? Ano po ba talaga ang gusto ninyong mangyari? iniisip mo ba na biro lang ito? Ngayon po ang malaking kasal ng anak ko. Wala akong oras makipagtalo dito. Ito ang suhestyon ko. Aanyayahan kita sa ibang pagkakataon. Maghahapunan tayo ng magkasama. Magdala ka ng mga executive mula sa kumpanya mo. Ako ay pupurihin ang trabaho mo sa harap nila bilang kabayaran. Ano sa tingin mo? Kaya pala, ayaw mong lumuhod, di ba? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Dapat mong malaman, sa isang salita ko lang, mawawalan ka ng trabaho. Alam mo ba kung sino ako? Isa lang siyang patay. Bukod pa riyan, itong suit na suot ko, ay kayang-kaya na para sa 10 libing. Boss na korap, empleyadong hindi tapat. Mula sa iisang pugad, walang pinagkaiba kayo. Dahil ayaw mong lumuhod. Sige nga, hayaan mong tulungan kita. Anong gusto nyo? Anong gusto nyo? Sinabi na sa'yo ng bayaw ko, di ba? Pumunta ako para turuan ka ng tamang asal. Sumusunod pa ba kayo sa batas? Bakit ang dami mong sinasabi? Bitawan mo ako. Aray, Ama,
Dapat nyo itong malaman. Sa likod ko ang Zhao Group. Kung maglakas loob kayong gawin ito, at ginagawa nyo na, hindi ba kayo natatakot na papanagutin ko kayo? Ang bagay na ito, hindi niya ito kayang solusyonan. Ngayon ay nagdiriwang ang Zhao Group. Sino ang maglalakas loob na gumawa ng gulo sa Hong? Hindi ba karapat-dapat igalang ang Zhao Group? Ha? Kasal. Bakit hindi ko kilala ang Zhao Group? May kasal ngayon. Sabihin mo sa akin, ngayon ang Zhao Group. Anong kasal ba ito? Ngayon nagtitipon ang mga leader ng Zhao Group. Isang napakahalagang kaganapan. Tulad noong nag-ipo tayo. Ngayon ay nagdiriwang ang Zhao Group. Sa kasamaang palad, pumirma tayo ng confidentiality agreement. Kahit kami, limitado kami. Impossible. Ngayon ay nagdiriwang ang Zhao Group. Bilang mga empleyado, dapat alam nyo ito. Hindi kayo galing sa Zhao Group. Tama. Sabihin nyo, sino ba talaga kayo? Nagbabala na sa inyo ang bayaw ko. Hindi ninyo siya kilala. Dahil ayaw ninyong makita ang katotohanan. Hindi ninyo alam kung sino ang may hawak ng kapangyarihan. Mahalagang tao. Mga scammer lang kayo na nagpapanggap na galing sa Zhao Group. Niloloko ninyo ang mga tao. Masayang araw ngayon para sa Zhao Group. Naglalakas loob ba kayong gumawa ng eskandalo? Hindi ba kayo natatakot na kakailangan ninyo ng mas maraming kabaong? Magdagdag pa ng kabaong. Sapat na ang mga kabaong ngayon. Isa pa, wala namang mababago. Sabihin mo, anong klaseng kabaong ang gusto mo? Iutos kong ipaghanda ka ng isa. Sabihin mo ng direkta. Anong klaseng kabaong ang gusto mo? Pwede kitang ipag-order. Alam mo ba, sa isang tawag ko lang, hindi ka patatawarin ng Zhao Group. Ang pag-offend sa pamilya Zhang at sa Zhao Group, simula ngayon magluluksa ang Hong City. Wala kayong matatakbuhan. Kung gayon, ano ang gusto mo? Mabuti at natatakot ka, pero huwag kang mag-alala sa normal na araw. Sasalakay na sana ang mga Zhang. Pero ngayon ang selebrasyon ng Zhao Group, ayaw naming sirain ang okasyon. Makinig ka. Bayaran mo ako ng 22 bilyong piso at ang usaping ito, matatapos na. Paumanhin. Ito, wala nang atrasan. Hindi na mababawi. Lintik na bruha. Dahil sa 22 bilyong piso, isusugal mo ang buhay mo. Hindi ba sobra na yan? Kinakausap kita ng maayos. Bilang respeto sa'yo. Pero sa malaking araw ng Zhao Group, nag-organisa ka ng libing. Yan ang una mong krimen. Pagpasok ng palihim sa aming kumpanya. Ikalawang krimen. Panggugulo sa kaayusan gamit ang mga dahilan. Pag-offend sa aming mga kasosyo. Ikatlong krimen. Kahit alin sa tatlong ito, sapat na para ilibing ka. Ang iligtas ang buhay niyo. Mas higit pa sa halaga mo. Handa na ang pera. Pero, ang pinakamayamang tao, hindi pa nakakita ng 22 bilyong piso. Bakit? Ngayon ka lang natakot. Bakit hindi pa mula sa simula? Hoy, tatay. Huwag mong hayaang makatakas siya. Gusto kong sumama sa akin ang babaeng ito. Huwag kang magmadali. Ngayon ay ngayon. Bukas, pagkatapos ng selebrasyon ng pamilya, maglalabas ako ng search warrant. Siyempre, bibigyan kita ng isang araw para makatakas. Lintik na babae. Hindi ba takot bumalik ang mga tao mo? Ay! Ito hindi. Ikaw, ano ang ibig sabihin nito? Masyadong maraming cash. Kailangan namin ng mga truck. Hindi. 22 bilyong piso lang. Kailangan mo ng mga sasakyan. Hindi ka ba natatakot na bigyan ako ng 2,200 bilyong piso? Ay! Anak, Ang pinakamayamang tao. Sapat na ba ang perang ito? Babaeng walang puso. Niloloko mo ba ako? Niloloko ka. Minamanipula kita. bastardo, mamamatay ka ngayon. Ama, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Bastardo. Mukhang gusto mo talagang mamatay ngayon. Ang damit ng pinakamayaman, sapat na para sa libing na ito. May nadungisan tayo. Kailangan nating linisin. Linisin. Kung gayon, linisin. Dalhin niyo siya. Ito ay... Babaeng walang puso, ano ang balak mo?
Anong gusto mong gawin? Anong ginagawa mo? Buksan mo ang pinto. Mga isinumpa kayong babae, naghahanap kayo ng kamatayan. Ikaw, dalhin mo siya sa taas. Akala ko ang lakas-lakas mo. Pero puro ka lang bunganga. Tulad ka pa rin ng patay na aso. Anak ng puta. Hindi mo man lang inisip, ganyan ang mga tao sa likod ko. Magbabayad ka ng mahal para dito. Mga daga kayo sa ilalim. Hindi nyo malalaman kung gaano nakakatakot ang tuktok. Papatayin kita ngayon din. Parang dinudurog ang isang kadiring insekto. Tingnan natin kung sino ang unang papatay. Hoy, 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 hoy. Hi, 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 hi. Anong gusto ninyo? Maghintay kayo. Talaga bang hindi kayo nagmamalasakit sa mga matatanda sa ospital? Anong sinabi mo? Ulitin mo nga. Isa akong negosyante. Hindi ako kumikilos ng walang katiyakan. Kung naglakas loob akong pumunta rito, may plano ri ako. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Xiaohan. Sigurado ka bang kasama mo ang lola ko? Hoy, sabihin mo sa kanila. Kumusta na ang matandang iyon? Kalahati pa lang ang operasyon. Inilabas na namin siya sa operating room. Mabuti. Dalhin niyo siya agad. Ayokong lumala pa ito. Sa huli, ayaw niyo namang maging biktima natin ang matandang ito, di ba? Kaya ito na lang ang meron. Pareho pa rin ang demand ko, 22 bilyon pa rin. Ama. Ah, hindi. Ngayon, 220 bilyon na. Kung ibibigay nyo ang 220 bilyon na yan, bayad na ang utang. Simula ngayon, hindi na tayo manggugulo. Buksan mo. Bayaw. Puta. Kakapatay lang ng asawa mo, na aksidente ang biyanan mo, at wala kang pakialam. Hoy, anong ginagawa mo? Kung gusto mong galawin ang nanay ko, kailangan mo pang mabuhay ng 500 taon. Dumating na ang mga tao ko. Kadiring puta. Makikita mo kung paano kita papatayin. Kayo. Sino kayo? Bakit gamit nyo ang mga sasakyan ng mga tao ko? Babalaan ko kayo. Sila ang mga tao ko. Hindi. Kayo na ang magbigay ng kondisyon. Sabihin mo, habang itinakda mo ang mga termino. Kahit ano kaya kong gawin. Sigurado, di ba? Kami na mga Zhang, mayaman kami. Kahit na, kaya naming bayaran ng lahat mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Higit pa sa sapat na yan. Hindi pa ako nakakita ng daan na gawa sa pera. Tingnan nyo. Ha? Ha ano? Bakit? Ayoko. Hindi. Gusto ko, walang problema. Hindi ito magiging katulad nito, di ba? Siyempre hindi. CJ, tawagin mo na ang mga tao para maghanda. CJ. Hello. Ginoong Liu. May kaunti kaming problema, ako at ang anak ko. Sabi ng babaeng yon, ang pangalan niya ay Lin Qiao. Hello. Ginoong Liu. Hello. Boss, nakalaban mo pa talagang tumawag ng tulong. Hayaan mo siyang tumawag. Binigyan na natin siya ng pagkakataon. Kung gusto niyang magpakamatay, hayaan siyang mamatay na walang dala. Hello. Ginoong Guan. Si Lin Qiao na ito. Ginoong Guan. Hello. Boss,
Kahit tawagin mo pa ang tatay mo, hindi kanya ililigtas. Maghintay lang kayo. Hello. Ginoong Ding. May kaunti kaming problema, ako at ang anak ko. CJ. Mabuti. Maghintay lang kayo. Si Zukang Ding, Ginoong Ding ng Jianyang Street, Hong City. Malapit na siya. Hintayin niyo ang kamatayan niyo. Binigyan na kita ng chance. Bakit ka naman ganyan kawalang kwenta? Hoy. Ngayon. Ako ang kutsilyo, ikaw ang isda sa sangkalan, at nagpapakataas ka pa rin. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang magbanta sa kapatid kong si Zhang Hao. Ngayon, bibigyan ko siya ng leksyon. Aalamin ko kung sino ang naglakas loob na guluhin ng kapatid kong si Zhang Hao. Ngayon, ipaparamdam ko sa kanya ang mga kahihinatnan. Tarantado, mamamatay ka. Ginoong Ding. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Sa harap ng mga importanteng tao tulad natin, isa kang basura. Sumpain ka. Ipapakilala kita. Si Zukang Ding, si Ginoong Ding. 3 henerasyon ay kilala sa Hong City. 2 taon na ang nakalipas. Mag-isa niyang hinarap ang mahigit 100 lalaki. Matapang siyang pumasok at lumabas ng 7 beses. Sino ang gusto mong turuan? Si Ginoong Ding ay may koneksyon sa Zhao Group. Babalaan kita, lahat ng ginawa mo ngayon ay i-report sa Zhao Group. Pagdating ng panahong iyon, Tumahimik ka. Tama na ang salita. Tama ka, babaeng walang hiya. Gagawin kita, katahimikan. Hipag. Hipag. Ang relasyon mo sa Zhao Group. May karapatan ba akong malaman? Ang relasyon mo sa Zhao Group. Karapatan ko bang malaman? Mga kalokohan ng lasing, hipag. Sa pagkakataong ito, palalampasin ko na. Kung malaman ko sa susunod, ginagamit mo ang pangalan ng Zhao Group para manloko ng tao. Huwag mo akong sisihin kung hindi kita igalang. Opo, hipag. Opo. Umalis ka na. Salamat, hipag. Salamat, hipag. Sabi ni hipag, umalis na daw tayo agad. Teka, Ginoong Ding. Teka, sandali. Isa lang siyang walang kwenta. Magdadagdag ako ng 220 bilyon pa. Tulungan mo ako at makakakuha ka ng 220 bilyon. Sige na, sa 220 bilyon mo. Sandali lang. Papa, bakit umalis si Ginoong Ding? Walang problema, anak. Nagkaroon lang ng kaunting aberya. Sandali lang. Maghintay ng ano? Maghintay ng kamatayan. Kadiri kang babae, huwag kang mayabang. Pagsisisihan mo yan. Papa, Binigyan na kita ng pagkakataon. Pero hindi ka sapat na kapakipakinabang. Talagang basura. matanda. Si Zhang Hao at ang kanyang anak ay mga nabihag. Nabihag, magpadala ka ng tauhan para iligtas sila. Bakit ang daming gulo? Hindi po, matanda, hindi naman sa ayaw kong magpadala ng tao. Kamakailan lang. Sila rin ay pumunta. Pero pagbalik nila, takot na takot sila. Sa ngayon, hindi rin namin alam kung sino talaga ang kabilang partido. Ang tanga nito. Laging nagyayabang. Kaya naman pala. Matanda. Si Zhang E ay mahalagang piyesa sa aking pag-agawan sa kapangyarihan. Narito na tayo. Bakit nagkakagulo? Maglabas kayo ng utos na maghanap. Sino mang makapagligtas kay Zhang E at sa kanyang anak ay makakatanggap ng gantimpalang pera, 440 milyon. Maestro Dragon. Maestro Gila, Maestro Tigre, bakit kayo nandito? May isang mahalagang tao mula sa Grupo Zhao. Gumastos siya ng 440 bilyon para iligtas ang buhay ng matandang ito. Ano ba yan? May isang malaking personalidad na nakialam. Sa pagkakataong ito, siguradong walang problema. Hoy, bata, pakibitaw mo na siya ng mapayapa. Ako, si Maestro Dragon, palagi kong pinahahalagahan ang mga magaganda. Ayokong dahil sa'yo, masira ang mga patakaran. Kayo lahat. 440 bilyon lang. Pinakialam ninyo ang tatlo. Hindi kawala ng 440 bilyon. Depende kung sino ang gagastos ng 440 bilyon na yon. Kung malulutas natin ang mga usapin ng Grupo Zhao, makakakuha tayo ng malaking pakinabang. Hindi lang pera ang makukuha natin, kundi pati na rin ang atensyon ng Grupo Zhao. Hindi ba't napaka-profitable niyan? Hindi ko inakala kahit sa panaginip na may magtatangkang hominin ng Grupo Zhao. Napakakapakipakinabang nito. Grupo Zhao. Wow. May ganyang impluensya. Sumpa ang babae, sabi ko na sa'yo. Grupo Zhao, ganap na nang inibabaw sa Hong Kong.
Kung mananatili tayong malapit sa Grupo Zhao, halos magiging Diyos na tayo. Bakit kayo nakikipag-usap ng ganyan sa kanila? Kumilos na kayo. Hindi ko inaasahan na si Kiang Tae, ang asong iyon, ay may mga alalay na tulad ninyo. Mga gago, ikaw, paano mo nagawang tawagin ng ganyan si kapatid na Kiang? Tinatawag ko siyang ganyan sa loob ng maraming taon. At hindi ko pa siya narinig na nagreklamo. Anong kayabang? Mabaho na puta. Huwag mong isipin na dahil mayroon kang 2 disenteng bodyguard, espesyal ka. Kung malalaman ni kapatid na Kiang na ganyan ang tawag mo sa kanya, gagawin kanyang pira-piraso. Tawagin mo si kapatid na Kiang, bilis. Sabihin mo sa kanya na sa loob ng 10 minuto. Lumitaw siya sa harap ko. Babalaan kita. Pumunta si kapatid na Kiang sa event ng Grupo Zhao. Kahit pa dumating ang hari ng langit, hindi niya ito magagambala. Kahit ang hari ng langit ay hindi siya kayang ipatawag. Pero kaya ko. Ikaw, sino ka ba sa tingin mo? Presidente ng Zhao Group. Ha? Kung siya nga ang dakilang tao na yon. Sa mga ginawa natin ngayong araw, mga Zhang, matagal nang bumagsak ang langit ng Hong City. Sabihin mo kay Kuya Kiang. Kung hindi siya dumating sa loob ng 10 minuto. Sabi ng aking bayaw, kung hindi ka dumating sa loob ng 10 minuto, ipadala mo ang ulo mo. Magpadala ng ulo. Iniisip mo bang si Kuya Kiang ay katumbas ni Master Dragon? Tanga, sasabihin ko sa'yo ng malinaw. Si Kuya Kiang ay mula sa Zhao Group. Puta, pagbabayaran mo ito. Sa pagkakataong ito, isasakripisyo ko maging ang iyong pamilya. Kahit na ganito, hindi mo mapapakalma ang Zhao Group. Katahimikan. Kuya, bakit po kayo naparito? Para sa 880 bilyon, nagtatangka ba kayong hamani ng langit? Bayaw. Hindi ko napagaling ang pagpapalaki sa aking mga tauhan. Pinayagan ko ang mga basura na ito na guluhin ka. Hinihiling ko ang inyong parusa, bayaw. Kiang Tae Anjing. Ngayong naging matagumpay ka na, hindi ko na ba magagamit ang palayaw na yon? Ha? Si Kiang Tae Anjing ay nakarating hanggang dito. Salamat sa aking kapatid at bayaw. Palagi akong magiging si Li Tiancheng. Sa inyong paningin, ako ay isang aso lamang. Ang pinakatapat na aso. Bayaw. Ngayon ay bibigyan kita ng kasiya siyang paliwanag. Putulin ninyo ang tig-isang daliri. Huwag ninyo akong piliting kumilos ng personal. Nakakatandang kapatid, ang babaeng ito. Sino ba talaga siya? Hindi ka rin karapat-dapat magtanong tungkol sa bayaw. Kayo dalawa, nangangailangan ng aking personal na pagkilos. Mula ngayon, umalis na kayo sa Hong City. Kung makita ko kayo muli sa Hong City, hindi magiging kasing dali tulad ngayon. Sapat na iyon. Bayaw, uuwi na ako. Kung may problema mang lumitaw, tawagan ninyo ako anumang oras. Sige. Huwag na nating pag-usapan pa yan. Matandang Ginoo, Master Dragon at Master Tiger, kasama si Master Eagle, umalis na sila. Kung ang problema ay nalutas na, bakit pa ninyo ako inaabisuhan? Hindi iyon. Hindi pa tapos. Nagulat sa akin ang mga tauhan ko. Na biglang lumitaw si Li Tiancheng. Tinalo niya ang 3, at higit pa, pinalayas niya sila, mula sa gang. Ano? Ang 3 lalaking yon ay mga pinagkakatiwalaan niya. Pagkatapos ng pagkamatay ni Zhao Li, sino pa ang maaaring magbigay ng ganitong motibasyon kay Li Tianqiang? Sa inyong palagay, posible kayang Siya ang ahas na si Lin Qiao. Ang inutil na si Zhang Yi na ito ay naglakas loob na hamunin si Lin Qiao. Matandang Ginoo. Kung talaga ang babaeng iyon. Kung gayon si Zhang Yi, malamang ay nag-leak ng ating pakikipagtulungan sa kanya. Sa kasong iyon, ano ang kinatatakutan natin? Pagkatapos ng pagkamatay ni Zhao Li, ang susunod nating layunin ay harapin siya. Pumunta ka ng personal. Siguraduhin maibalik mo siya. Kung kinakailangan, biglang baguhin ang iyong saloobin. Oo.
Tawagin ang mga magulang ni Kiyu Shinyang. Papuntahin sila dito. Oras na, para magsimula. Oo. Mukhang, yung mga followers mo hindi masyadong mapagkakatiwalaan. Dalaga. Ikaw, dahil bata ka pa naman. Huwag mong hayaang ang pansamantalang galit, ang makabulag sa iyong mga mata, na gumawa ng hindi na mababawi. Sa tingin ko, maaari tayong umupo at mag-usap. Ilahad mo ang mga kondisyon. Anumang kondisyon, tatanggapin ko. Lahat tayo ay magkakasundo. Pati na rin, ang kooperasyon sa Zhao Group, ay ibibigay ko sa iyo. Hindi ako interesado. Baka hindi mo alam, ang Zhao Group ay may nangingibabaw na posisyon sa lungsod ng Hong. Huwag kang mag-alala. Basta tanggapin mo. Ikaw ang magiging pangalawa sa pamamahala sa lungsod na ito. Magkakaroon ka ng kapangyarihan sa marami. Ang Zhao Group ang langit ng lungsod ng Hong at ikaw ang magiging lupa nito. Kaya, siguradong interesado ka, hindi ba? Kung hindi ka naakit sa posisyon, ang perang ito ay tiyak na gagawin, tama? Ang kasunduang ito ay nagkakahalaga ng 6 na bilyon. Kung tatanggapin mong palayain kaming dalawa, lahat ay magiging sayo. Hindi ako interesado, hindi. Hindi ganyan. Wala tayong malalim na sama ng loob. Bakit tatanggihan ang pera at kapangyarihan? Ang pera para sa akin ay putik lamang. At ang katayuan ay putik din. Ikaw, Pero si J, huwag kang magmadali. Nagbago ang isip ko. tinanggap mong palayain kaming dalawa. Palayain. Siyempre dapat kayong palayain. Pero, isa lang ang kaya kong palayain. Sumpa ang babae. Ikaw, naglalaro ka lang, di ba? Pag-isipan mong mabuti. Palayain ka. O ang iyong anak. Pag-isipan mong mabuti. Palayain mo ang sarili mo o palayain ang anak mo. Papa, iligtas mo ako. Ikaw. Nagbibiro ka ba? Nagbibiro. Seryoso lang ako. Pagbabantaan ka. Ako. Bakit? Nalilito ka bang pumili? Paano kung ganito ang gawin natin? Tutulungan kitang magdesisyon. Anak ko. Papa, iligtas mo ako, Papa. Papa, iligtas mo ako. Sandali lang. Ang puso ng babae ang pinakamasama. Talagang nagbukas ang mga mata ko. Nakasalalay ito sa anak mo. Kung hindi ginamit ng anak mo ang aking ina at kapatid para pagbantaan ako, hindi sana magkakaroon ng ganitong ideya ang hipag ko. Kayo, Papa, anak ko. Papa, mahigit 50 taon ka nang nabubuhay, kalahating nakalibing. Bumaba ka at hayaan mo akong lumabas. Hindi ako kontento sa buhay ko. Ang lintik na anak na ito. Malapit nang maubos ang oras. 10 segundo. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Isa. Tapos na ang oras. Naisip mo na ba? Sandali. Kung wala ka pa ring maisip, tutulungan kitang magdesisyon. Nakapagdesisyon na ako. Papa. Ako, piliin mo ako. Pinili kong iligtas ang sarili kong buhay. Ang pangit mo, matandang hakluban. Isinakripisyo mo ang anak mo para sa sarili mong kapakanan. Anak ng mayaman, makinig ka dito. Pinili ng tatay mo na iligtas ang sarili niya. Iniwan kang mamatay. Mukhang, wala nang makakapagligtas sa iyo ngayon. Gusto mong mabuhay para lang sa sarili mo. Iwanan akong mamatay. Tumahimik ka. Pinagsisihan kong isinilang ka 20 taon na ang nakalipas. Ikaw ang lumikha ng malaking problemang ito. Hinila mo ako para magdusa kasama mo. Akala mo ba nag-enjoy akong isilang ka? Sasabihin ko sa iyo ang pinagdadaanan ko ngayon. Lahat dahil sa iyo. Malas na babae. Hayaan niyo akong makaalis dito. Papatawan ko ng kamatayan ang matandang ito. Bastardo.
Wow, ang ganda ng relasyon ng mag-ama. Kung napagdesisyonan na, simulan na natin. Wow, ang ingay naman dito, ha? Ang mga nakakaalam, sasabihin nilang ito ay isang lemay. Ang mga hindi, iisipin nilang, nagdiriwang sila sa sementeryo. Ginoong New, personal kang naparito para iligtas ako. Hindi ko inaasahan, malaki ang halaga ko sa Zhao Group. Maliit na tusong babae. Tingnan natin kung paano ka makikipaglaro sa amin sa pagkakataon ito. Paumanhin, Ginoong New. Salamat sa personal na pagpunta nyo. Siya na. Sino ka para mag-isip ng ganyan? Paano mo nagawang kausapin ng ganyan ang hipag ko? Kapatid. Hipag. Oh, nakalimutan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Ako ang asawa ng presidente ng Grupo Zhao. Ang lugar na ito ay ang libing ng presidente ng Grupo Zhao. Ako ang tinutukoy mo. Grupo Zhao. Mahalagang kaganapan. Hipag. Talaga pong hindi ko alam, Hipag. Hindi ko alam na hipag ko pala kayo. Kalimutan na lang po natin yan, pakiusap. Hipag. Hindi mo alam na hipag mo ako. Ibig sabihin, kahit sinong ordinaryong tao. Kaya sila minamaliit. Hindi. Hindi? Teka, hipag. Ginoong New. Hindi ko inakala. Ang mataas na ehekutibo ng Grupo Zhao. Ikaw pala yun. Hipag. Ganito pala ang nangyari. Itong si Zhang Hao, kasama ang grupo Zhao namin, may malaking proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 6 na trilyon. Kaya, Magkano? 6 na trilyon lang. Akala ko malaki na iyon. Hindi ko gagawin. Mas mabuti pang bumalik na tayo. Lin Kiao, bakit ka laging gustong manalo sa mga argumento? Kahit natatalo ka, iginigit mo pa rin. Bakit ako susuko kung tama naman ako? Dagdag pa riyan. Ang pagsuko sa ama at anak na iyon, tungkol ito sa asawa ko. Ang tanging magagawa ko, ay ang ipadala sila sa asawa ko. CJ, kung gusto mong iligtas sila, maaari kong hayaan na ikaw ang pumunta kapalit nila. Kaya naman, gusto mo ba talagang iligtas sila? Maglakas loob ka bang suntukin ako? Isa ka lang aso sa tabi niya. Aso. Depende kung sino ang nagpalaki sa aso. Tulad mo, kahit pa sumunod ka sa bayaw ko, hindi kanya kailanman titingnan bilang kapantay. Bakit kayo nakatayo pa? Atake na. Mga kapatid, makinig kayong mabuti. Ako palagi ay pinahahalagahan ng talento. Kung ngayon sasali kayo sa amin at pipiliin ang tamang panig, kahit ano pa ang ranggo nyo sa Zhao o kasalukuyang posisyon, lahat ay tatanggap. 3 promos yung militar. 3 beses ang sahod, dagdag taon ng bonus. Ano sa tingin nyo? Ang mga nais sumali, tumayo kayo sa likod nila. Ikaw. Dagdag pa riyan. Lin Kiao? O Lin Kiao, akala ko magkapatid kayo, matapat. Pero kayo lang ay, sakim sa pera. Talaga? Seryoso? Anong hinihintay nyo? Gumalaw kayo, tulungan nyo akong umakyat. Bilisan. Aray. Dahan-dahan. Ba. Nasa bingit ka ng kawalan. Naglalakas loob ka pa rin maging matigas ang ulo. Babalaan kita. Ngayon, luluhod ka sa harap ko. Yumukod ka ng 3 beses. At pagkatapos, ibigay mo sa akin ang pagkapangulo ng Grupo Zhao. Sa akin. Baka, kahit, mapatawad ko pa ang buhay mo. Tingnan mo, wala kang antas ng pamilyang Zhang. Kahit papaano, gumagawa sila ng ingay. Ikaw, humihingi ka lang ng yuko. Nakakabagot. Nagpakasal ka sa mabuting asawa, at iniisip mong ikaw ang dakilang kapatid na politiko. Sige, ngayon. Ibabalik kita sa iyong lugar. Makikita mo ang katotohanan. Katotohanan? Ikaw ang bulag dito. Anong ginagawa nyo? Paano nyo nagawang pagtawanan ako? Ngayon lang nila naintindihan. Pero huli na.
Triple ang sahod. 15 buwan na sahod. Sobrang laki. Nakakahilo, di ba? Huwag kang mag-alala, normal lang yan. Ang maganda ay nagsisimula pa lang. Hindi kita patatawarin. Sinabi ko na sa'yo, ang kanilang dinaranas, ikaw din ay madaranas. Hindi pa ako nakakita ng water funeral. Bakit hindi mo subukan? Hoy, halika dito, ihulog niyo siya sa tubig. Anong gagawin mo? Anong balak mo? Bakit hindi gumagana to? Mga taong tulad ng mayabang na si Essie, Sombong ay nandito pa. May magagandang proyekto, kasama ang tulad mo, at naglakas loob ka pa ring umasta na parang matapang. Lin Kiao, naglalaro ka sa apoy, di ba? Naglalaro sa apoy. Magaling ang ideyang ito. Mahal, bigyan mo ako ng ilang suhestyon. Ako. Zhang Xiao, isa kang lintik na bastos. Pumunta ako para iligtas kayo. Dati gusto mo, di ba? Bakit ngayon pip ka? Bayaw, bayaw. Kung palalayain mo ako, magiging aso mo ako, ang pinakatapat na aso. Pero ang aso, dapat tumahol. Oh. Hindi pa ako nakakita ng water funeral. Paano kung... Hindi pa ako nakakita ng libing sa tubig. Paano kung... Bumaba ka at makipaglaro sa kanya saglit? Umalis ka dito. Bayaw, kung may mangyari sa akin, wala ka ng aso. Kaya mag-ingat ka. Huwag mong hayaang magkaroon ng problema. Halika dito, bilis. Eahon mo siya. Kababawan mong babae, tubig ba ang laman ng utak mo? Masaya bang maglaro ng ganyan, ha? Sige, mayroon akong dapat sabihin sa'yo. Tinitiyak ko sa'yo na mahalaga ito para sa'yo. Iahon mo muna ako. Ha, totoo ba? Kung gayon, dapat mong ipaliwanag sa akin kung ano yon. Titingnan ko kung mahalaga ito sa akin, bago ako magdesisyon. Alam ko kung sino ang pumatay sa asawa mo. Sino? Eahon niyo siya. Alam ko, ang taong pumatay sa asawa mo. Sino? Hindi mo ito ginawa para sa sarili mo. Pumunta ka rito para lokohin ako, di ba? Kahit anong mangyari, nasabi ko na sa'yo, hindi mo sila kayang hamanin. Bakit ko naman gagawin yun para lokohin ka? Tama na iyan. Huwag ka nang magsalita. Zhang Xiao, kagatin mo. Sige. Sinabi ko na sa'yo. Sila He Chong at Qiu Xinyang, silang dalawa, ang mga pinakamalakas sa business world ng Hong City. Kaya ang mga nasa likod mo ay silang dalawa. Oo, silang dalawa. Hindi ko lang inaasahan na. May plano sila, bago mamatay si Zhao Lei, para kunin ako. Naging resulta, nagdala ito, ng maraming kayamanan para sa akin. Ipinangako nila sa akin, tiniyak nila ang aking pag-angat, bilang direktor ng Zhao Group. Sa tingin mo, kaya mo akong harapin? Ako lang, halata namang hindi ko kaya ang pakikipag-usap sa'yo, pero huwag mong kalimutan, nasa likod ko pa rin ang dalawang matatandang iyon, na sumusuporta sa akin. Sa huli, kailangan nila ng isang tapat na aso, di ba? At ako lang ang makakagawa nito. Lin Kiao, ang pananakit sa aso ay depende sa may-ari. Ang aso ni Jihi, maglalakas loob ka bang saktan siya? First time ko talagang makakita ng taong sabik na maging aso, para lang makaramdam na mas mataas. Maging aso niya ay isang karangalan, ay isang pribilehiyo. Ikaw, mas mabuting pag-isipan mo muna ng mabuti, mamaya, paano ka mabubuhay? Ay, ngayon din, si Jihi at ang iba pa, ay kailangang kumilos. Kumilos paano? Sa libing ni Zhao Lei, ang mga importanteng tao sa Hong City ay naroon. Sa tingin mo, papalampasin nila ang pagkakataong ito? Magsasabi ako ng totoo sa'yo, ha ha ha. Ngayon, natatakot ako na, lahat ng kasosyo ng Zhao Group ay makikipag-break sa pakikipagtulungan sa inyo, at makikipagtulungan sa dalawang matandang iyon. Kung gayon, sila ang kakain ng karne, ako ang iinom ng sabaw.
Sa home city, ako ay nasa ilalim lang ng dalawang matandang iyon. Sa ilalim lang ako sa kanilang dalawa. Kung gayon, kung masaya ako, ikaw ay maaaring maging alipin ko. Kung magagalit ako, ibebenta kita sa Southeast Asia. Iwanan ka. Mukhang lahat ng mga palaisipan ay nalutas na. Ano? Anong mga palaisipan? Mahal, lumabas ka dyan. Zhao Lei. Hindi ka papatay. Imposible to. Nakita ko yan gamit ang sarili kong mga mata. Tinamaan ka ng bala sa puso. Walang paraan para mabuhay ka. Natatakot akong walang saysay ang iyong mga nais. Ang puso ng aking asawa, mula nang ipanganak siya, hindi ito lumaki kung saan dapat. Ang puso niya, lumaki ito dito. Kung hindi mo lang pinagpanggap ang iyong kamatayan, paano ka namin mahuhuli? Trader ng Zhao Group at ang utak sa likod ng lahat. Hindi ko lang inaasahan na darating ka kaagad. Ang aking asawa, ang lobo na nagpapanggap na tupa na pinalaki mo. Mas mabuti pang ayusin mo yan sa sarili mo. Ginoong Zhao, patawarin niyo po ako. Handa po akong tumulong sa inyo. Yung mga shareholders, mag-withdraw sila ng lahat. Mag-withdraw ng ano? Ikaw ang mag-withdraw. Makinig ka. Kung gusto mong mamalimos ng tawad, dapat lumuhod ka. Ginoong Zhao, hindi ako pwedeng lumuhod. Mukhang wala ka ring balak mamalimos. Ginoong Zhao. Ginoong Zhao, nakalimutan niyo na po ba? Marami na pong taon ang lumipas. Naging tapat po ako sa grupo. Nagdugo at pinagpawisan ko po ito. Ilang gabi at araw, ako ang nanguna sa team. Nalampasan ng maraming paghihirap. Nakakuha ng maraming proyekto. Ako para sa grupo. Ilang beses akong nasuka. Talagang sinira ko ang puso ko. At sinira ko ang mga bato ko. Bakit ka daldal ng daldal? Hindi ka pa nabubugbog ng sapat, ha? Kaya sa lahat ng mga taon na ito, nagsasalin ka ng pera ng kumpanya, nagbulag-bulagan ako. Sa salita ng aking asawa, kung sino man ang magbigay sa akin ng sama ng loob, pagsisihan niya yon. Tama, nagkamali ka rin sa isa pang bagay. Ang iyong pagkakamali ay, maling pagkakaintindi. Ang asawa ko ay isa lang, babaeng umaasa sa akin. Sa totoo lang, ako ang umaasa sa kanya. Ang Zhao Group sa Hong City, sa mata ng iba, siguro ay isang higante. Pero sa mata ng aking asawa, isa lang itong pang-araw-araw na regalo. Hanggat nandito ang aking asawa, lahat ay malulutas. Hindi ako isang malaking boss. Ang totoo lang, lumabas na gusto ako ng aking hipag. Kung gayon, ano ang mangyayari kay He Chong at Kiyu Shinyang? Ngayon ako po ay sa inyo. Mahal, ngayon, kailangan nating dalawa. Pumunta para makipagkita sa mga matatandang iyon. Walang madali. Naghanda na ako ng mga regalo para sa kanila. Kunin mo na sila ngayon. Bayaw. At ano ang gagawin natin sa mga taong iyon? Ano ang dapat nating gawin? Lahat ng kanilang mga krimen nitong mga taon ay nakadokumento. May magpaparusa sa kanila. Kaya, ano ang gagawin ko? Oo. Miss Grande, naipadala na ang iyong mga inihandang artikulo. Mabuti. Bukod pa riyan, pinagbilin sa akin ng Ginoo na sabihin sa'yo na darating siya sa CTH ngayong gabi. Gusto niyang makipaghapunan sa'yo. Ang matandang ito ay ilang taon ng kasal sa akin at hindi pa siya dumating. Bumalik ka at sabihin mo sa kanya na maraming gustong makipaghapunan sa akin. Kailangan niyang maghintay. Naiintindihan ko, Miss Grande. Bayaw, ilang taon ka ng kasal sa kapatid ko at hindi mo nababanggit ang iyong ama. Anong klaseng lalaki siya? Huwag mong itanong ang hindi mo dapat. Kailangan mo lang malaman na ang biyanan ko ay ang lalaking namumuno mula sa tuktok ng mundo. CJ, ngayon, dapat tayong pumunta para makita ang malaking tao. Mr. Kiyo at Mr. He. Tapos na ang lemay, pero hindi nyo kami pinapalis. Anong dahilan? May mga proyekto akong nakabinbin na nangangailangan ng atensyon ko. Lahat. Kami ang mga tycoon ng Hong City.
Nagpapatakbo kami ng bilyon-bilyong assets. Sa loob ng maraming taon, ang Zhao Group ni Zhao Li ay nagmonopolyo ng mga industriya ayon sa gusto nila. Siguradong kayong lahat ay nakaramdam ng pagkaagrabyado. Ang Zhao Group ang kumuha ng pinakamalaking bahagi, at kami, mga mumo lang. Lanan. Sila kumakain ng karne, ikaw sabaw lang. Tignan muna natin kung itong sabaw ay kontaminado. Dahil patay na si Zhao Li, hindi ba ninyo nais na umupo sa pangunahing mesa? Ano ang iyong mungkahing, Emerhi? Sa loob ng maraming taon, ang Zhao Group sa ilalim ni Zhao Li ay inabuso ang kanilang kapangyarihan na nagpapababa ng aming kita. Si Ember Q at ako, bagaman mga leader sa Hong City, kami ay mas matanda at hindi kayang labanan ito. Ngunit dahil wala na si Zhao Li, si Lin Qiao ay nagpapanggap na takpan ng araw gamit ang isang daliri. Ang tanong ko, posible ba yan? Ngayon, gamit ang paglalamay na ito, ay nakamit natin ang isang nagkakaisang kasunduan. Tanggihan ang Zhao Group. Sabihin mo kay Lin Qiao, ang langit ng Hong City ay dapat magpalit ng may-ari. Alisin ang tumor ng Zhao Group at ibalik ang dating kasaganaan sa komersyo. Wasakin ang Zhao Group. Wasakin niyo ang Grupo Zhao. Hindi sapat ang takot nila. Zhao Li, ikaw, buhay ka pa. Hindi pa namamatay ang dalawang veterano na ito. Paano ko naman gugustuhin mamatay? Ginoong P, Ginoong Q. Kayo pong dalawang matatanda, bilang mga veterano sa negosyo ng Hong City, mahina ang inyong kakayahan sa negosyo, pero eksperto kayo sa paninira. Sino nga ba kanina ang nagsabing, gusto niyang sirain ang Grupo Zhao? Humayo siya. Bakit? Matatapang kayo kapag nasa likuran ko, pero duwag kayo sa harap ko. Natatakot kayo kapag nakikita niyo ako, walang dapat matakot. Kahit mabuhay pa si Zhao Li, ano naman ang mahalaga? Malakas ang Grupo Zhao. Gaano man kalakas ang Grupo Zhao, hindi nito malalampasan ang aming pagkakaisa. Ang pamilyang Wang ay nag-aanunsyo. Nang pagputol ng pakikipagtulungan sa Grupo Zhao. Ang pamilyang Li ay pinutol din ang kanilang ugnayan. Grupo Hang Seng. Lagi tepezintay, nagpasya silang putulin ang ugnayan sa Grupo Zhao. Lin Qiao, alam kong ikaw, ang utak sa likod ni Zhao Li. Lahat ng nangyari nitong mga taon, pinlano mo, pero ngayon, na-corner ang Grupo Zhao. Paano mo ito sosolusyonan? Hong City, simula ngayon, malinaw na ang mundo. Ang Grupo Zhao mo, nawalan na ng kapangyarihan. Kung luluhod ka sa lahat, aaminin mo ang iyong mga pagkakamali at hihingi ka ng paumanhin. Baka mag-iwan tayo ng mga mumo para mabuhay ang Grupo Zhao. Mabuhay! Ngayon ko lang narinig ang paulit-ulit. Ngayon, nakaluhod pa rin sila sa harap ng ating mga ninuno. Naniniwala ba kayo na kami ay tulad ng pamilyang Zhang? Hindi ba? Bawat isa sa inyo na narito ay veterano sa negosyo ng Hong City. Dapat ninyong malaman na ang Grupo Zhao ko ay nakamit ang kasarinlan ilang taon na ang nakalipas. Bawat sektor ay may sariling sistema na nagpapahintulot sa inyo na makinabang. Iyon ay aming kabutihang loob na. Pero kayo ay hindi pa rin kontento at mas naghahangad pa. CJ, ang tea cake na ito ng Hong City, ang Grupo Zhao ko, ay kaya ring ubusin ng buo. Sa Hong City, kami ang may ganap na kontrol. Ginoong Q, para saan pa ang pagtatalo? Sumugod. Alam natin na malakas ang Grupo Zhao. Kaya bago tayo kumilos, syempre sinigurado natin ang bawat detalye. Kung mamamatay sila dito ngayon, ang Grupo Zhao ay mawawasak. Kaya naman, kami, aalisin namin silang lahat. Sa tingin mo ba ang mga inutil na iyon ay may magagawa laban sa atin? Alam kong magagaling sila, pero dahil napakarami natin, hindi ba natin sila matatalo? Sige, subukan ninyo. Lin Qiao, malapit ka nang mamatay. Bakit ka pa rin matigas ang ulo? Atakihin silang lahat. Ilan lang sila, mas marami kami. Tapasunin na sila. Ginoo. Ang mga gamit ng binibini ay pawang nakahanda na. Bumalik na ang binibini sa Lemay. Di na matapos na niya ang mga huling detalye. Dapat ba nating suriin? Hindi na kailangan. Matalino ang anak ko. Nang magpakasal sa Hong City, ito ay para lang. Ang dragon ay lumulubog.
Tara na, pupunta muna tayo sa hotel para ihanda ang handaan. Hihintayin natin ang binibini, magbabalik siyang matagumpay. Sige. Kung gusto niyang maglaro, hayaan siyang magsaya ng gusto. Teka, Paano naman ito? Ngayon, nakakaramdam ka ng takot. Sa kasamaang palad, huli na. mayroon akong dalawang kondisyon. Kung tatanggapin ninyo ang dalawa kong kondisyon, ibibigay ko sa inyo ang Grupos How. Sa tingin nyo ba, ngayon, pwede kayong makipagnegosasyon sa amin? Tigil. Ginoong He, kung maiiwasan natin ang pagdanak ng dugo, at ipaubaya ni Lin Qiao ang grupo Zhao, ang pagkakataong ito, bakit hindi natin samantalahin? Lin Qiao, sabihin mo ang iyong mga kondisyon, gagawin namin ang lahat. Xiao Han. Unang hiling. I-play mo ang laman ng pendrive. Anong ibig mong sabihin? Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple. Lin Qiao, nasa bingit ka na ba ng kapahamakan? Iniisip mo na yan. Kunin mo itong bagay. Gusto mong pagmasdan, di ba? Kung ganoon, matutulungan ka namin. Sige, i-play ko na para sa'yo. Tapos, Tingnan mo lang yan. mahal. Nandito na ako. Mga kamera ng Hichong Hotel. Nakaset up ng maayos ang lahat. Huwag po kayong mag-alala, Ginoong Qiao. Handa na ang lahat. Kung maglakas loob silang saktan ka kahit kaunti, sisiguraduhin naming hindi na sila makakabawi pa. Ginoong He, huwag mo silang paniwalaan. Ji-He, huwag kayong magtiwala sa kanila. Gawa-gawa lang to ng babaeng yun. Ang bagay na ito, ayusin natin yan mamaya. Lin Qiao, sa tingin mo ba, makakapag-away tayo? At makikinabang ka? Kilala ko kayo. Sikat kayo sa inyong malaking puso. Huwag niyong sabihin kinunan kayo ng patago. Kahit pabastusin ang mga puntod ng ninuno, kaya niyo pa ring makipagkasundo. Pero paano naman kayong iba? Lahat. Mayroon lang kayong video na ito. Kung hahayaan natin sila, hindi na nila makikita ang bukang liwayway. Ang video na ito, hindi malalaman ng kahit sino. Sa tingin mo ba, kapag nakuha mo ang video na ito, ipapakita ko sa iyo kaagad? 1 oras na ang nakalipas. Nagpadala ako ng backup copy sa G-Station. Nga pala, ngayon din. Dapat ay nag-i-ere na sila sa balita ng Hong. Ngayon, ang pangalawa kong hiling. Bakit? Ayaw mo bang sumagot? Malinis ang kamay mong sinagot ang telepono. Ano ang hindi mo kayang gawin? Hello, Papa. Naglalandi ako ng mga babae sa bar. Bakit nakablock ang card ko? Paano nangyari yon? Hindi lang ang mga card natin, nakablock din ang mga account ng kumpanya. Nasa short ang mga shares natin. Kami, bangkarote na kami. Bakit? Paano nangyari ito? Lin Qiao, gawa mo lahat to. Ano sa tingin mo? Ang mga pagsisikap ni Ji-He para itayo ang negosyong ito. Sinira mo lang basta. Huwag kang mag-alala, kapatid. Siguradong papalit ako sa'yo. Hello, ngayon naman ang turno mo. Hello. Bangkarote na rin ba ako? Hindi, boss. Siguradong malalaman ko. Hindi ako magkakaroon ng malas. Kahit molditan niyang babae, kahit gaano pa siya kalakas, kaya ko pa rin. Oo, ang ating lihim na kasino, nagsara na, malapit na ang mga awtoridad. Ano? Nag-short sell kayo sa mga stocks niyo? Paano? Kayo naglakas loob na samantalahin ako. Lahat kayong nandito ay pare-parehong mapagkunwari. Mukha kayong kagalang-galang sa labas, pero mga lobo kayong nakadamit ng balat ng tupa. Ngayon, dumating na ang karma, di ba? Lin Qiao, itigil mo na lahat ng mga aksyon mo ngayon din. Ako, atras na. Ako rin, Ako rin. ako rin. Ako rin. Paumanhin.
Pero walang tawad. Lin Kiao. Bakit mo kami pinipilit? Na humantong sa ganitong sitwasyon. Kung hindi nyo ginawa ang mga kahihiyan na iyon, ang mga ebidensya, ay hindi sana mapupunta sa akin. Tarantado. Pinapahirapan mo kami. Hindi ka rin makakaligtas dito. Ngayon, haharapin ko kayo. At sabay-sabay tayong babagsak. Maging ang jade at ang bato ay mawawasak. Kayong lahat na nandito. Sigurado ba kayo? Ang sitwasyon ay dumating na sa puntong ito. Ang dalawang taong iyon ay bagsak na. Mula ngayon, huwag na kayong umasa na makakabawi pa. Kahit na ang sahod ngayong buwan ay baka hindi pa mabayaran. Kung gusto nyo pa rin na sumama sa kanila, hindi ko kayo pipigilan. Pero kung gusto nyong sumali sa tamang panig, ang aming Grupos How ay laging bukas. Ginagarantiya ko sa inyo. Kung susunod kayo sa Grupos How, mas magiging mabuti pa kaysa sa pagsunod sa kanila. Mahigit 10 beses na mas mabuti pa. Bilisan nyo, 1 beses lang dumarating ang pagkakataon. Ilan ba ang lumalaban nang walang tigil at hindi makapasok? Mga kasama, huwag niyong paniwalaan ang mga salita niya. Gusto lang niyang tumakas dito. Magkakaroon pa ng sapat na oras para asikasuhin kayo. Nakita na natin ang kunyada. Nakita na namin ang kunada. Mabuti. Mula ngayon, batay sa inyong kasalukuyang sahod, magkakaroon ng pagtaas na 40% na dagdag. Masiyahan sa 14 na nataunang bayan. Salamat kunada. Mga traidor, lahat kayo nagtaksil sa akin. Ginoong Q. Ang katarungan ay nakakakuha ng suporta. Ang kawalan ng katarungan ay naiiwanan. Ang prinsipyong ito ay alam mo na, hindi ba? At kayo naman. Sa inyong pagitan, marami ang mayroon lang. Iba't ibang opinyon, walang malubhang krimen. Gusto nyo ba talaga na patuloy na suportahan ang dalawang iyon hanggang sa huli? Sa hinaharap kunada, susundin namin ang inyong mga utos. Ikaw. Kayo. Senor Q. Tinanong mo ako kanina, mayroon kang napakaraming tao. Kaya mo ba akong talunin? Ngayon, mayroon na tayong sagot. Sa lahat ng mga taong ito, ako ang kumokontrol sa lahat sa likod ng mga eksena. Ngunit kayo, pinilit ninyo akong lumabas. Bakit ninyo ginagawa ito? Bayaw. Isa itong maling pagkakaintindi. Pinilit niya akong gawin ito. Hyuk-Sinyang, isa kang hayop. Nagplano ka ng patibong para sa akin. Ang bagay na ito ngayon ay hindi maaaring manatiling hindi nalulutas. Paghiwalayin sila. Mayroon pang iba. Hindi ninyo siguro nakalimutan kung sino ang pumatay sa asawa ko. Siya. Hindi ako. Siya. Nangangahas ba kayong kumilos nang hindi inaako ang responsibilidad? Sige nga, hindi ako interesado malaman. Ikaw. Ano ang balak mo? Paghihiganti, gaganti ako sa iyo ng parehong paraan. Dalhin sila sa Ancestral Mausoleum. Ang puso ko, hindi ko na kaya. May problema siya sa puso. Ang puso ko ay bumabagsak. Lin Kiao. Sa tingin ko ang problemang ito ay dapat matapos dito. Si Senor Q ay may sakit sa puso. Kung sakaling may mangyari. Bago, hindi mo ba siya gustong sakalin? Bakit ka nag-aalala ngayon? Xiao Han. Ang ating ina, noong inatake siya sa puso, paano siya tinrato ni Zhang Xiao? Oy. Hehe. Ano na bang nangyayari sa akin? Oy. Sige. CJ, Ay. Kawawa naman ang bewang ko. ang huling kislap bago ang kamatayan. Xiao Han, nandyan ka pa ba na hindi nagre-react? Hoy, kasama. Ikaw. Ano ang sinusubukan mong gawin? Dumating kayo para mag-agawan sa turno. Kung sino ang makakuha ng pala, siya ang maghukay. Bakit? Hindi ka ba sumusuko? Ano talaga ang gusto mo? Siya. Galit siya sa'yo. Sige nga. Kung gayon, ikaw ang maghukay. Maghukay ka. Nahukay na. Lulundag ka mag-isa o kailangan mo ng tulong? Ikaw, kayo, anong ginagawa niyo dito?
Ilibing nyo yan. Hichong, malditong walang hiya. Kung kaya mo, patumbahin mo ako. Buhatin mo ako. Mahal. Binubuhay nila siyang inililibing. E-report mo sa pulis. Ha? Uy, kapatid. Ate, handa na ang pagkain mo. Hoy, sandali lang. Narinig ko na ang Hotel Siyam na Dragon nyo, prioridad ang serbisyo. Hanggat hilingin ng customer, kaya nyo itong tuparin. Basta't hindi ito ilegal o kriminal, gagawin namin. Hahaha. Kung gusto ko ng kasama matulog, kasama ba yan sa kriminal? Sir, magpakabait po kayo. Biro lang naman yun. Pahintulutan nyo akong magpakilala. Ako si Liu Hu. Kamakailan lang sa inyong grupo Zhao, may malaking proyekto na 2.2 bilyon. Sige, titigil na ako sa pagbibiro sa'yo. Dahil kaya niyong tuparin ang lahat ng serbisyo. Mayroon akong isang hiling. Gusto kong uminom ng milk tea na nasa medyas. Hindi ko alam, kaya niyo bang gumawa ng beer sa medyas? Pupunta ako sa kusina para magtanong. Maghintay po kayo sandali. Kung magtatanong ka sa kusina, paano namin malalaman kung totoong medyas ang ginamit? Kung gagamit sila ng pinagpawisan na medyas, at saka uulitin gamitin. Sa bibig, walang impeksyon sa paa. Gamitin mo ang sarili mong medyas. Kung hindi nila tanggapin, huwag ka nang ipilit. Kung hindi mo ito ihanda para sa akin, ako naman ang maghahanda sa'yo. Hahaha. Uway. Uway. Tikman nyo ang luto ko. Tara. Tara. Bayaw, ang benta natin ngayong buwan ay mabilis na tumaas. 8 puntos mas kaysa noong nakaraang buwan. Mukhang ang Hotel Siyam na Dragon ay mahusay mong pinamamahalaan. Hindi ito bumibigo sa mga inaasahan natin. Ang pangunahing bisita na ito ay kasosyo ng Grupo Zhao. Ang mga taong may pera ay handang gumastos. Iyan ang iyong espesyalidad. Sir, ito ay isang seryosong hotel. Hinihiling ko lang na uminom ka ng kaunti. Bakit hindi maging formal? Xiaohan, marami na ang trabaho ngayon. Hayaan mong ako na ang bahala. Pumunta ka at asikasuhin ang iba pang bagay. Tara na. Tara na. Tigil! Hipag, lumagpas na kayo sa linya. Kahit na, nandito ako para sa'yo. Hindi ito matanggap. Nagkakamali ka. Hindi kita itinuturing na tao. Itong babae, ano ang kasalanan ninyo? CJ, ang hotel ng Grupo Zhao. Ang mga tauhan dito, lahat sila ay magaganda. Manager ka, di ba? Maaari ninyo akong ituring na manager. Kung gayon, tatanungin kita. Ano ang prinsipyo ng serbisyo? Tingnan natin. Serbisyo muna bago ang lahat. Serbisyo muna bago ang lahat. Sangayon, gusto kong uminom. Cerveza stocking. Tumanggi siyang pagsilbihan ako. Tama ba siya? Ginawa niya nga, hindi iyan tama. Masyadong madaldal ang head waitress na yan. Kayo namang mga babae, hindi ba kayo binabayaran ng Grupo Zhao para pagsilbihan kami? Narinig nyo ba? Sabi na ng boss nyo, bilasan nyo para sa kapatid ko at humingi ng tawad. Paumanhin, boss, kasalanan ko po. CJ. Bigyan mo ako ng sigarilyo. Pasensya na. Masyado akong uminom. Sinabi ko sa iyo dati, ang ginawa mo ay mali. Gusto kong malaman mo ito. Kung makakahanap ka ng ganito, gawin mo ito. Mga walang hiya, naghahanap ng kamatayan. Marami na ang nagsabi sa akin yan. Ngayon, tahimik na ang buhay ko.
Ako ay isang mahalagang partner ng Zhao Group. Mga proyektong bilyon ang halaga ang isinasagawa. Hindi ba kayo natatakot na idemanda kayo ni Emma Zhao? Makipagtulungan sa Zhao Group. Tingnan mo, bukas, akala namin bukas, pipirmahan namin ang kontrata. Kung gusto mong mapanatili ang trabaho mo, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Dilaan mo ang mga paa ko habang humihingi ka ng tawad. Sa pagkakaalam ko, ang mga tinanggal sa trabaho sa Zhao Group, walang sinuman sa Hong Kong ang mga ngahas na kumuha sa kanila. Ang kontratang ito, hindi mo ito maaaring pirmahan. Kabobohan. Tulala ka pa rin ba? Gusto ko ang babaeng ito. Gusto ko ang babaeng ito. Magpakita siya sa kama ko ngayong gabi. Tandaan mo ito. Hotel na Gasembilan, nag-aalok kami ng serbisyo. Pero depende kung para kanino. Ang mga empleyado ay tao. Hindi kami gumagawa ng mga bagay na makakasama sa amin. Naaalala mo na? Oo. Kung paano kanya tinrato dati, ibalik mo lang sa kanya. Hindi siya mahilig uminom. Hayaan mo siyang uminom ng kahit anong gusto niya. Sumpaang puta. Paano mo nagawa yan? Uminom ka lang. Nakikipagnegosasyon ka sa kanya. Puta, ang nangyari ngayon, bukas ako, sisiguraduhin ko, na sabihin lahat kay si Zhao. Gagawin kong lahat kayong, mawalan ng trabaho. Sige nga, hihintayin ko ang balita mo. Mama. Okay lang, mahal. Noong nasa garden ka, ano sabi ng teacher mo? Mama, sabi ng teacher, sa pampublikong lugar, dapat malinis. Kung may mahulog sa sahig, ano ang dapat gawin? Pulutin mo. Ilset, pulutin mo, ha? Mahal, masaya ako ngayon. Gusto mo ba tong relo na binili ko? Bukas, ano pa ang gusto mong hingin? Bibilhin ko, gets mo? Kanino tong batang to? Ang basurang tao na walang amo ay nakaharang sa daan. Hayaan nyo nang dumaan ang iba. Sorry po, ma'am. Aksidente ko lang nadumihan ng sahig. Sige na, dumaan na kayo. Tama na. Okay lang, bata lang yan. Kakain tayo doon. Tara na. Hoy, bro, umupo ka. Halika, umupo ka dito sa tabi ko. Umupo ka dito. Mama, huwag kang magalit. Ang galit ay nagpapakulubot. Sige na. CEO Zing. Zhao Group, tinanggihan nila ang ating meeting. Ano? Pinapasweldo ko ang mga walang kwenta. Ano ang ginagawa nyo? Bukas, padalhan nyo ako ng 2 bote ng Mautay. Ipadala nyo kay CEO Zhao. Kung maglakas loob kayong bastyusin si CEO Zhao, uubusin ko kayo. Oo nga pala. Padalhan nyo ako ng 2 kahon ng cosmetics. Ipadala nyo kay CEO Zhao. Ang gumagawa ng huling desisyon ay hindi si CEO Zhao, kundi ang kanyang unang asawa, Lin Qiao. Hindi nyo alam kung nasaan si Lin Qiao. Bakit hindi kayo magtanong kung hindi nyo alam? Mga inutil kayo. Sinasabi ko to sa inyo, mga talunan. Ang mga nakakapaglingkod, manatili kayo. Ang mga walang kwenta, alis. Hindi ito magagawa. Lahat kayo sa labas. Bilasin nyo, umalis na kayo. Si nanay ang sasagot sa tawag. Umupo ka dito, huwag kang tatakbo. Sir at ma'am, paano kayo naglalakad ng walang sapatos? Lalaki ka bang makialam sa mga bagay ko? Bakit? Sinasabi mong may mabaho. Gusto mong manggi alam, ha? Tara na. Gusto mong mangalap ng basura, dalhin mo sa akin. Walang kwenta ang mangalap ng basura. Gumapang ka at kumain mula sa sahig. Malapit nang bumalik si nanay, ang nanay mo. Natatakot ako sa kanya. Bumalik ka sa tamang oras. Kapag siya ay bumalik, anyayahan mo siyang kumain kasama natin.
Anong ginagawa nyo? Sabihin mo kay nanay kung anong nangyayari dito. Pinakakain nila ako ng satay na nahulog sa sahig. Tara na, makinig tayo ng musika sandali. May kailangan ayusin si nanay. CJ, Sige. Bakit hindi? Gusto mo bang palitan siya? Kumain ng satay mula sa sahig. Hindi ba't ikaw bilang ina ay medyo malupit? Bakit ka nag-iisa kumakain? Bayaw. Bayaw. Hindi pagkakaunawaan. Maling akala lang yan. pagkalito. Samantalahin kapag wala ang mga magulang, asarin at pahirapan ang isang bata. Tinatawag mo bang hindi pagkakaunawaan to? Hindi. Kami at siya. Nagbibiroan lang kami. Huwag mo itong seryosohin. Pero, ako, sineseryoso ko to. Xiao Hu, Bayaw. isama mo sila. Isama mo sila para maglibang sandali. Naiintindihan ko, bayaw. Bayaw. Mahal, ituloy na natin ang hapunan. Direktor Zhao. Mahal. Mahal. Hoy, bakit kayo naparito? Bayaw, nakapagdesisyon na kayo ng matibay. Hindi. Kung gayon, huwag na kayong manatili dito. Anong mangyayari sa kumpanya? Kung hindi gagana ang kumpanya kung wala tayong dalawa, mas mabuting isara na lang agad. Mas mabuting magsara na lang. At saka, ang kapatid mo at ako nitong nakaraang 2 taon. Marami na kaming itinuro sa iyo tungkol sa pamamahala ng negosyo. Bakit? Gusto mo pa rin habang buhay? Maging sa ilalim ng proteksyon ng kapatid mo at ko. Hindi ito. Kung wala kayo sa kumpanya, tingnan nyo to. Napakaraming nakabinbing usapin. Tingnan nyo, ito. Tama na. Tumigil ka na sa walang tigil na pagsasalita na parang lalaki. At saka, maglalakbay lang tayo sa buong mundo. Hindi kami mawawala. Tama, taon na akong kasal sa kapatid mo. Lubos na nakatuon sa trabaho. Oras na para magpahinga. Pero, Sapat na yan. Ang bagay na ito, napagdesisyonan na. Ang anak kong si Xiao Yangmi ay dapat nang matulog. Tara na. Uwi na para matulog. tera na. Mas mabuti pang umuwi na tayo. Hindi. Kuya. Hindi ko talaga kaya. Kahit kaunti, hindi ko to kayang hawakan. Kung ikaw ang mamamahala sa kumpanya, dapat mong maintindihan agad ang lahat ng usapin, malaki man o maliit ng kumpanya. Sa loob ng 3 araw, dapat mong masterin ang lahat ng ito. 3 araw, kahit sa 3 araw, wala akong maiintindihan. Bakit? Minamaliit mo ba ako? Ang mga pagsisikap ko at ng kuya mo? Hindi ko sila minamaliit. Hindi ko akalain na ikaw pala ang asawa ni Zhao Li. Kaya ka pala naglakas loob. Kung gayon, Kung gayon, ininsulto mo ako, sa tingin mo papayag ako. Sinusuportahan ka ng asawa mo. May suporta rin ako. Kilala mo si Lin Xuan, si Ginoong Lin. Kaibigan siya ng tatay ko. alam mo ba kung sino siya? Si Lin Xuan, si Ginoong Lin. Natatakot ka na ba? Ngayon alam ko na, nasa Hong Kong siya. Lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon. O sa isang tawag lang, ang Zhao Group mo, ibablock sa buong mundo. Tumawag ka kung gayon. Gusto kong makita kung paano niya gagawin sa Zhao Group na i-block ako. Sa tingin ko, sinasadya mo. Ang gulo, gusto mong mamatay. Hoy, Ginoong Lin, may problema dito. Kailangan kong pumunta ka. Sandali. CJ. May darating na mahalagang tao. Kung susuko kayo ngayon, pagdating niya, kakausapin ko siya para sa inyo. Kung hindi ganoon, Paano kung hindi? Anong mangyayari kung ganoon? Tito Lin, bakit ka naman naparito agad? Nagkataon lang na papunta ako sa grupo Zhao. Nakita na lang kita. Hindi inaasahan, nadidisappoint mo rin si Tito Lin. Espesyal akong naparito para sa'yo. Para sa akin. Siya lang. Ang kapal naman. Hindi mo ba alam, sino sa tingin mo si Tito Lin? Tito Lin, itong haliparot na to, hindi ka nirerespeto. Hayaan mo na siya, puro kasinungalingan lang yan.
Tito Lin, ikaw, Sa mundong ito, lahat nirerespeto ako. Itong tinatawag mong haliparot ay nagtatangkang hamanin ako. Kami ng matandang ito ay pareho ang apelyido naming Lin. Hindi ba't masyadong malaking coincidence? kayo, Siya ang anak ko. Ang nag-iisang anak ko, si Lin Zuan. Ngayon, gusto mo pa rin bang sirain ang Grupos How? Tito Lin. Ako, may maling pagkakaintindi siguro, nagkakamali ka, Maling pagkakaintindi. matandang Ginoo. Sa lahat ng taon na ito, ginagamit mo ang pangalan ko para gawin ang gusto mo. Pwede ko pa sanang magbingi-bingihan. Pero, para sa pagpapaunlad ng lupa sa Dongshan Village, sinaktan mo ang mga taga-nayon. Para nakawin ang mga proyekto ng Niu Group, nagpadala ka ng mga tao para lasunin ang pagkain ng mga kakumpetensya. Kung hindi dahil sa mga ulat, patuloy pa rin ba akong maloloko mo? Tito Lin, ako, Walang silbi ang mga paliwanag mo. Ipaliwanag mo yan sa korte. Tito Lin, Tito Lin. Nakalimutan mo ba, na kung wala ang tatay ko noon, Hindi ka sana narito. Pinayagan kitang gawin ang gusto mo sa loob ng maraming taon. Kung magpapatuloy ako ng ganito, bibigwin ko ang iyong mga magulang sa langit. Naniniwala ako na maiintindihan ng iyong mga magulang sa langit ang aking mga ginawa. Pumunta tayo sa pulis. Tito Lin, nagkamali ako, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tito Lin, patawarin mo ako, hayaan mo akong itama ito. Tito Lin, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tito Lin, Lintik na matanda, ilang taon na akong kasal pero hindi ka man lang dumating. Ngayon, para lang sa kanya, dumating ka. Bakit mo ako hinahanap ngayon? Kalokohan. Matanda, plano kong magretiro. Pero ang Lin Group, itong higanti, kailangan ng tagapagmana, di ba? Pero ako, Hoy, tama na. Okay lang maghanap ng tagapagmana, pero hindi ko kaya. bakit? Xiaohan, Hoy, sabihin mo sa kanya. ang aking bayaw at kapatid ay naghahanda ng maglakbay sa buong mundo, maglibot sa mundo. Paalam na akong gayon.